or ang sobra-sobrang mga pagkain o yung mga pagkain na nagdudulot ng mga pinsala sa ating katawan o yung mga pagbabara sa daluyan ng ating mga dugo dahil sa mga pagkain na ating kinakain sa araw-araw. Biruin po natin yan, sa loob ng isang taon, 12 buwan yan. Isang buwan lamang tayo inutusan ng Diyos, ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang kontrolin yung mga pagkain na yan. Dahil sa loob ng 11 to 13 hours na hindi tayo kumain, hindi uminom, makikleansing po. So unang-una yung cleansing, ang aral makukuha sa pag-aayuno. Very obvious po ito, very apparent, kahit yung mga dalubhasang doktor, mga dalubhasang nutritionist at mga ibang dalubhasa na merong pag-aaral at merong kaalaman sa ating physiological nature bilang tao, ang paglilinis po ay mahalaga sa ating katawan, especially sa ating dugo, dahil ito po yung nagdadala ng mga lakas or nagdadala ng mga bitamina or mga ibang mga elemento sa ating katawan. Sila po yung distributor. Kumbaga sa sasakyan, sila po yung mga nagta-transport, nagdadala, nag-distribute ng mga oxygen and so on and so forth. So dumadaloy po yan sa ating mga ugat. So sa pamamagitan ng pag-aayuno, abstention ng pagkain for almost 11 to 13 hours sa araw-araw sa loob ng isang buwan, malaki po ang ibibigay na magandang kalusugan sa ating katawan. Yan po ay proven. Yan po ay proven ng science, proven ng mga doktor at mga dalubhasa. Dahil sa pag-aayuno ay makakabigay ng malaking pagbabago sa ating kalusugan. So, kaya nga po, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nirekomenda niya na kapag tayo nag-aayuno sa araw, sa gabi, huwag tayong kumain ng marami. Sapat lang para tayo ay ma-replenish doon sa ating enerhiya na nawala or nagkulang tayo sa araw, para magkaroon tayo ng another enerhiya sa pagsunod ng mga araw. So, pag yung too much na pagkain ay nakakasama sa katawan ng tao ito. Nakakasama talaga ito. Kaya nagdudulot ito ng mga iba't ibang uri ng mga sakit at mga sakit na kung saan hindi natin nakalain dahil sa pag-intake natin ng mga pagkain na hindi karapat-dapat or sobra, na idudulot o nagdudulot ito ng mga sakit sa ating katawan. Yun po isang lesson behind na kung bakit binigay ito ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pag-cleansing sa isang buwan sa loob ng isang taon. So, kakibat ng cleansing na ito ay it requires devotion. Sa aral po ng Islam, ang pag-aayuno ay kailangan din merong kasabay na pananalig or pananampalataya or pagdarasal at mga ibang mabuting gawain sa dakilang tagapaglikha. So, ang pag-aayuno sa Islam is composed of yung physical implementation, physical application at saka devotion doon sa ating kaluluwa, para doon sa pagsumamo natin sa pagsunod sa aral ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito po yung kagandahan ng pag-aayuno. Hindi po tayo nagpapagutom ng walang saysay. Ayan. Kaya sa mga Muslim, inuutos po na palakasin yung kanyang pagbasa ng Quran sa araw o kaya sa gabi, yung mga optional na pagdarasal, aside from obligadong pagdarasal 5 beses sa isang araw, kailangan niyang magdasal ng mga optional, especially sa gabi, yung mga tinatawag nating salatul layl or qiyamul layl, yung mga tahajjud, yung mga tarawih na tinatawag natin, mga optional na sala na kung saan ginagawa ito sa buwan ng Ramadan, especially para magiging mapukaw din yung ating physical strength, yung ating exercise, para mabuhay yung kasi pagka nag-aayuno tayo sa araw, medyo matamlay yung ating katawan dahil bawas yung enerhiya ng ating katawan. Kaya yung replenishment sa gabi
ay kailangan at the same time merong exercise. Doon po ginagawa yon sa pagdarasal o pagsasala, yung mga prayers na optional na ginagawa ng mga Muslim. Ayan, yun po yung sinabi natin, sino yung naobliga. Nasabi natin kanina, ano ba yung buwan ng Ramadan, ha? Kanino ito naobliga, or ano ang dapat gawin sa buwan ng Ramadan, anong inutos ng Allah sa buwan ng Ramadan, yung mag-ayuno, kanino inutos or kanino na obliga? Sa lahat ng mga kababaihan at mga kalalagyan Muslim na may kakayanan physically at saka mentally, emotionally. At ano-ano yung mga dapat natin gawin sa buwan ng Ramadan na mention natin kanina, na lahat ng mga devotional acts of prayer, mga dua, at kasabay dito, hindi lamang sa paggawa ng mga kabutihan, at the same time, yung opposite noon, talikuran, bawasan, or kaya alisin ang mga masasamang gawain na dati-dati na kapag ito'y ginagawa natin sa mga ibang buwan na hindi Ramadan, sa buwan ng Ramadan po especially, bawasan natin or alisan talaga natin. Unang-una, yung masama talaga, yung pagsisinungaling, ha? Kahit hindi sa buwan ng Ramadan, huwag tayong magsinungaling. Kung hindi man maiwasan, pagdating ng buwan ng Ramadan, bawasan natin or tanggalin natin yan, ha? Yung panloloko, ha? Panglalait, panlilinlang, yung mga pagchichismis na walang kabuluhan, dapat magsalita tayo na may kabuluhan, na mayroong constructive criticism. Kahit ito'y criticism, sinasabi natin yung constructive, yung mabuti. Yung bang sinasabi natin,